Okay. Musta? Bagong ligo tayo para sa video na to at medyo madilim. Open na natin to. Oops, wait lang. Okay. So yun na nga. Actually lagpas to eh. Lagpas. So more than 1 week natin nagamit. As in literal ginagamit natin to. Well, kasabay. Kasabay nito, syempre yung tulad nga sabi ko kasi gagamitin ko to. Dito ko yung mga trade, mga ganon, mga kung ano-ano na hindi ko ginagawa sa personal phone. At hindi rin ako naglalaro dito. After 1 week, ito yung mga napansin ko. Una, punta muna tayo siguro sa sa cons or pangit. Yung camera talaga. Yung video kasi, hindi ako masyado nagpipicture. Actually, yung picture medyo, ayun, kung mapapansin nyo, yung picture okay lang. Pero yung sa video, ayan, kung mapapansin nyo, malinaw siyang ganito. Pero pag nasanay ka, or lalo na kung, kasi sa TikTok lang, ginagamit ko siya sa TikTok. Pang TikTok ko kina 50, kina Peggy. So, meron tayong account. So, pag kino-compare ko, yung camera niya versus sa iPhone, iba yung, alam mo yung, halimbawa yung strands ng buhok nila Peggy, lalo na yung maninipis, kitang-kita, kala ko sina Peggy. So, yun nga, kitang-kita yung strands, tsaka medyo parang faded, medyo, may kulang. So, siguro yun para sa akin. Although mataas yung MP niya and all, pati yung camera-wise, yung software-wise, pero mabibitinan ako. Pero, hindi siya pangit. Siguro nga, nasanay lang siguro ako sa iPhone, which is iba talaga yung iPhone 15 Pro Max yung ginagamit ko. Lalo na syempre pag ginamit natin yung DSLR. Pero kung ko-compare ko versus sa iPhone, medyo tagilid. Tapos pangalawa, siya yung pinakamababang, kung ko-compare ko sa pinagpipilian ko, yung nabanggit ko nakaraan, yung sa Open Plus Fold 5, parang siya yung pinakamababa kasi 1,600 nits. Based dun sa, hindi ko alam yung exactong number, pero nagbe-base ako dun sa specs na binigay nila. So, 1,600 or 2,600 yata, parang ganun. Basta nasa GSM Arena ko yun na nakita. Tapos, pangatlo siguro, which is yun, hindi siya water resistant. Hindi siya sa akin big deal kasi nga, meron naman tayong iPhone, lalo na kung lalabas at kung naulan, yun naman ang ginagamit ko. Ginagamit ko lang naman to kung kung basta, pag hindi ko gagamitin yung iPhone, parang ito yung alternative ko na. So, pang-apat natin, nakalagay dito, na-list ako limited software. Yung limited software, kasi, well, way back, yung mga nauuso pa nga lang yung mga Redmi, kasi Samsung lang yung sikat dati. Siguro mga 10 years ago. Samsung lang yung uso dati. Lumabas nga yung yung Xiaomi. Yung Xiaomi, medyo marami ako nagagawa dun eh. Well, wala kasi akong Xiaomi ngayon. Ang meron ako is ROG, tas yung Tecno, Itel, tsaka yung Infinix. Yung Tecno, Infinix. Basta yung tatlong Transsion, ROG, tsaka to. Medyo mas, as Android parang nabibitinan ako sa software niya, which is pupunta tayo, to. Yung iba kasi, pwede mong i-scroll ng paganyan, tapos lalabas na yung config Tapos ito hindi medyo, yun nga, nabibitin ako. Tapos pati yung niya, yung like ito, hindi pa supported. Well, sige na, nga naman kasi kakalabas lang naman nung software nila or ng phone nila. Pero kasi ang gamit natin dito is Microsoft na Swift keys, yung Gboard. Pwede siya, ang problema, pagka gagamitin mo siya, instead na isang buong ganyan, parang magkahiwalay. So, yun, parang medyo off. Medyo hindi naman off. Medyo nasa cons na side siya. So, yun. Tapos, isa pa. Ito medyo malaking part sa akin to. Sabi ko, medyo baduy. Medyo baduy. Missing top to week. Top to week. Kasi meron ka dito na top. Ito. Papakita ko na sa inyo. May top na dito eh. Bakit hindi pa nila? Ayun meron ka ng top to wake, double top to wake, pero bakit wala ka pa nung sleep? Well, pwede nga naman yun, ito, yan, pwede mo naman, pwede ka naman yung mag-screen lock, pero kasi iba yung screen lock. Unlike nung
yung ibang kong yung ibang kong Android phone, pag tap to sleep, medyo, alam mo yun, yung click ka lang kasi kahit saang screen, nabubulol ako. Click ka lang sa kahit saang part ng screen, double tap ka na yun, mag-sleep na. So, ito, wala, ewan ko kung magkakaroon sa version 8 sana, Magic OS version 8 sana magkaroon. Pero I doubt kasi parang nag-check din ako dun sa, parang sa mga forums, even sa ibang site, parang yun yung, isa yun sa mga nirereklamo nila. Kasi nga, bakit wala? Anyway, so, last, siguro ito rin isang importante sa akin, yung accessories niya, tsaka yung case. Yung case, kung mapapansin nyo, ito na yung gamit ko, yung binili natin, yung unbox natin nakaraan. Okay naman siya, kaso nga lang, itong gilid, ay no, pag hindi talaga siya sakto. Parang, hindi pa talaga, siguro lumabas to, hindi na pag-ready. Like, hindi kasi hindi ko nakiklik eh. Alam, eto. Ano ba, yan. Yan, di ba, ganyan. Pag magbaba ka, gaganyan ka lang. Ito, wala, okay lang. Kailangan naka-open screen. Ayan, tsaka pag nag-open screen, tsaka nang babak. So, medyo hassle ng onte, pero ayos lang kasi nga meron naman back. Or another solution naman dun is, kasi nasanay ako sa sa navigation nung like left light. Ayoko, hindi ko masyado trip yung nandito sa baba. Yan. So, pwede naman yun, pero wala lang. Kasi sa Android at saka iPhone, yun yung ginagamit ko. Anyway, so puro naman tayo sa negative. Bakit di naman tayo pumunta sa gusto ko? So, unang-una kaya ako nagustuhan, medyo contradicting nga lang ito sa part na to. Kasi hindi, kasi nga doon na tayo sa pang-una ko. Pero anyway, ang una ko nagustuhan sa kanya, unang-una, unang-una, sobrang nipis talaga niyan. Medyo makapal na siya ngayon. Yan. Medyo makapal na siya ngayon kasi may case. Pero kung ko-compare mo siya sa lahat ng foldable phones, this 2024 sa ngayon, ito yung pinaka-okay. As in, para sa akin, nakita ko na yun nga, nakwento ko nakaraan. Hindi ko alam kung maririnig yung kahulan nila 50 kasi may tao sa labas. Anyway, so, yun nga, siya yung pinakamanipis. Na-testing ko yung sa Tecno, sa, tawag dito, yung sa Samsung. Gusto ko sana i-testing yun. Pupunta tayo doon. Pero yun, yun yung pinaka-nagustuhan ko sa kanya. Pinakamanipis siya. Given na pinakamanipis sa kanya, pangalawang nagustuhan ko sa kanya, pinakamagaang, 231 grams. Wala akong panukat pero yun nakalagay sa website. So, yun, 231 grams. So, sobrang, sabihin mo, tong phone na to, parang katumbas yun na dalawa, pero pagka binuksan mo dyan, boom, di ba? So, pupunta na tayo sa pangatlo. At, grabe, sa nipis ng phone na to, meron siyang 5,000 mAh na battery. So, pag hindi ko siya ginamit, tinesting ko kasi siyang, like yun, i-idle mo lang siya. Although may lumalabas, halimbawa, naka-open yung messenger ko or yun, may apps na kumakain ng battery. Lumalabas nun na parang this app is draining battery, blah, blah, blah. Which is pare-pare, feeling ko pare-pare, pero hindi ko kasi na-testing yung sa ibang phones. Pero sa ROG, alam ko ganun din. Pero yun, may lumalabas, tapos parang binibigyan ka ng option niya i-close. Kasi sa akin, hindi ko naman, pag tulad sa iPhone, nasanay ako. Again, more on iPhone talaga ako. Kaya, doon ko siya nako-compare. So anyway, so yun, may lumalabas na kailangan mo i-off. Hindi ko naman i-off, hinayaan ko lang. Parang tumatagal din siya ng one day, more than one day. Kung hindi mo siya gagamitin like yung extensive app like YouTube ka lang, Facebook, konting ganun, tumatagal siya more than a day. So, yun. Tapos, dahil nga tumatagal siya ng more than a day, hindi mo rin kailangan mag-antay ng sobrang tagal dahil meron siyang fast charging na 66 watts. Based on my experience, more or less mga 30 minutes na sa around 80% na siya, which is sobrang bilis. Hindi ko ma-compare kasi wala ako nung Samsung. Yung Samsung kasi 25 watts lang, and then yung pinagko-comparean ko pang isa, which is yung Oppo Open Plus or yung Oppo na Find Entry, yun is 67 watts. So yun lang. And isa pa, top 3 siguro sabihin ng maganda. Alam ko meron din ibang phones na may ganito, pero gulit ako, meron tong infrared at nagagamit natin siya. So ayan yan, makikita natin medyo
medyo nag-glare lang. Nagagamit ko yan pang control sa Samsung, sa, well, any devices nyo na may infrared, so magagamit nyo yan. It's a plus, kahit na, yun nga, meron nga. Pero ibang phones na ganun, pero for foldable phone, napaka convenient niya. And, yun sa price, medyo debatable tong part na to, kasi yun sa price, ito kasi is 79,999, and then yung ano to 16 gig variant, 512 gig na storage. Yung sa Fold 5 parang nagre-range ng 90 to 100, pero syempre pag bumili ka sa gray market medyo mas mura ng onte. So yun nga, feeling ko parang ito yung pinakamura sa kanila, kasi given na mayroon pa akong freebies na nakuha. Hindi ko sure kung meron freebies yung iba, pero again, nagbe-base lang ako sa experience ko. So, feeling ko siya yung mas mababang price versus dun sa iba. So, yun. And lastly, so, ito yung pinaka-deal breaker, kaya nagpunta tayo dito. Actually, may option, before pala ako makakuha nito, may option ako makakuha nung Open Plus, pero hindi ko tinuloy. Una kasi, well, pangalawa, yun pala, global ROM na rin kasi to. So yun nga, going back sa Open Plus, may option ako makakuha nun. Una, China ROM siya. Pangalawa, yung warranty niya is abroad. So if ever kung may maging issue man or what, well, hindi siya dito sa Pilipinas gagawin. Unlike, again, ito, kaya yun ang pinaka-naging priority ko, yung warranty niya. Una, may service center na dito, nabili natin yung phone mismo sa Pilipinas. So, meaning, well, hopefully wala, pero kasi wala, hindi, knock on wood. Well, wala pa naman ako nasirang phone, pero, again, just for safety precaution, di ba? Just in case. Pero, medyo trip ko rin talaga, kung ako papapilian niya, siguro kung magbe-base ako sa specs, wala ako kasi nun ngayon. Pero kung magbe-base sa specs, parang mas maganda yung Open Plus, di ko sure. Siguro pag nakakita ako in the future, pero kasi hindi sila maglalabas daw dito sa Pilipinas. So, ayun. Ay yung review/comparison natin for more than magto 2 weeks na nga actually yung sa akin tong phone na to. So, nagagamit ko naman siya. Medyo bitin lang talaga ako sa camera. Yun siguro yung yung ibang nabanggit ko na hindi ko masyado trip. Okay lang. Kasi nga meron naman solution. Kasi yung camera hindi lalo kasi sa TikTok ginagamit lalo. Anyway, so yun lang. So meron talagang pros, may cons, depende na sa pipiliin mo. Pero kung mas gusto mo yung mas magandang camera, siguro baka Samsung yung para sa'yo. Baka mapadaan tayo bukas sa mall para compare natin side by side. So try natin yung video kung pwede. Pero anyway, so dito na natin tatapusin. So yun lang. 1 week review ng ating Honor Magic V2. Kung marirecommend ko ba? Yes, maganda naman yung phone. Wala naman akong major disappointment sa kanya. All goods. Kung Android user ka, well, yun pala, kung Android user ka, if i-compare ko, well, kasi medyo isa kasi low, hindi naman low end, medyo nasa budget levels yung tatlong phones, yung ROG naman, gaming phone, kaya hindi ko siya mako-compare ko pala siya, sorry. Meron pala tayong Android phone na nakalimutan kong banggitin. Na-compare ko doon sa cellphone ni Bekbek na Oppo Find N2. Yun sa kanya is yung flip phone, hindi itong foldable. N2 sa kanya. Ang ganda ng camera noon, kung compare ko side by side, medyo mas tsaka na lang, ibang story na yun. So, dito na natin tapusin. Honor Magic V2.